Ang maalamat na bundok ng Sierra Madre. Ano nga ba ang naging papel ng bundok ng Sierra Madre sa biglang pagkabasag ng mata ng isang dilubyo? Totoo nga ba na ang alamat na kung saan ang nasabing bundok ay pinapangalagaan ng mga engkanto at mga diwata? Gaano katotoo na ang Sierra Madre di umano ay hindi lamang bundok, kundi ito'y tirahan ng mga bantay? Kamakailan lang noong sunod-sunod na bagyo ang humagupit sa Pilipinas. Isa na dito ay ang bagyong Uwan na sinasabing isa sa pinakamalakas at tinuguriang super typhoon ng taon. Madami ang natakot at nabahala dahil ayon sa ulat, ang bagyong Uwan ay posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng mga gusali at mga kalupaan. Marami ang kinabahan at nabahala. Mula Luzon, Visayas at Mindanao ay biglang natakot. Lalo pa noong inihayag ng Pag-asa na halos kabuuan ng Pilipinas ay posibleng maapektuhan. Ngunit masasabing isang himala ang nangyari. Noong oras na sana ay maglalandfall ang nasabing bagyo sa sentro mismo ng Luzon, ay bigla na lang may kung anong puwersa ang bumangga at sa di inaasahang pangyayari ay bigla na lang napahina ang takbo ng bagyo. Naging usap-usapan ang nangyari at marami ang naniniwala na ang bantay ng bundok ng Sierra Madre ang naging rason. Hindi mapagkakaila na kay lawak ng pagbaha hanggang ngayon ay ilan pa sa mga lugar sa Luzon ay hindi pa tuluyang humupa ang tubig. Mababakas pa ang bagsik ng bagyo. Ngunit marami din ang nagsasabi na kung hindi sa bundok ng Sierra Madre, mas malala o mas grabe pa sana ang naging pinsala ng bagyo. Totoo man ang nasabing alamat, nasa tao pa din kung pagkatapos ng mga dilubyo na ito ay mananatiling bulag, pipi at bingi sa kung ano ang tunay na kahalagahan ng kalikasan.